No. Hello, Mark. No. Okay, rinig. Narinig, Matt? Okay. May tanong lang ako, ha. Oo. May tanong lang ako, Cheng. Bullshit ka talaga. Sige, wala to. Ano lang, simple lang to. May tanong lang ako. Yeah. Tanong lang ako, pre, ha. May tanong lang ako, boy. Sige, kuya, may tanong lang ako, ha. Oo. Kunyari, nagkaroon ka ng $100 million. Anong gagawin mo sa pera mo? Pambabayad ko sa utang, tapos ipang-business yun ah. Papapalit ko muna sa peso, tapos mag-invest ako sa... Siguro mag-invest, mag-ipon ng mga asset yun. Lagay lang muna sa bank. Malagay na sa bank, hindi mag-start siguro ng business para hindi siya magpabawas, magdidagdag. Tapos, maglalagay ako ng konting emergency fund sa bangko, savings. Hanggang yung na-invest na sa business and sa assets, yun ay magpaproduce ng more income. Kumbaga, parang papalakihin lang. Bili ka ng lupa, sabay farm. Doon ako titira. Na yun? Tahimik na buhay ka nun. Hindi ka na magtrabaho. Sarili ko, business, ganon, lupa, bahay. Franchise. Business franchise. Hindi ako magbabayad ng lupa. Hindi ako magbabayad ng mortgage ng lupa. Hindi ako magbabayad ng mortgage ng sasakyan. Kasi pag binayaran ko yun, yes, wala ka ng utang. Pero hindi magpo-monetize yung mga yun. Gawin ko, magpa-franchise ako ng any business na gusto ko. Pag nag-franchise ako, mauubos yung 100 million ko. Pero, negosyo yun, kikita yun, which is mababayaran ko utang. Franchise, yun ang gagawin ko. Kasi kung maliit ang pera ko, hindi ako magpa-franchise. Ang gagawin ko, gagawa ko sariling business, malaking pera. Franchise ako. Ibig sabihin, may libre na akong marketing, automatic, na yung negosyo na yun is kumikita talaga. Franchise ang gagawin ko. Yun ang gagawin ko. Nice. Okay. Bili mo na ako tubig. Wala na akong tubig eh. Kapag ako talaga naging milyonaryo ako, kunyari kahit $1 million lang, $1 million? papatayo talaga ako ng franchise ng 7-Eleven sa Palawan. Hindi ko gets bakit walang 7-Eleven sa Palawan. Angas sana. Angas na. Mic test. So may tanong ako. Okay? Kapag nagkaroon ka ng $100 billion, kunyari bukas, okay? Anong gagawin mo? Gagawin ko, bibili ako ng isang malaking isla. Sabay, maglalaho na ako sa mundo. Mag-isa lang ako doon mamumuhay. Grabe naman kasi yun. Mawawa ko yung mic. Ayusin mo. Ayoko. Sige na. Ang gagawin ko ay, una, di ko sasabihin. Pangalawa, hindi ko i-share, Charis. Tapos, Una, di ko sasabihin. Pangalawa, magugulat ka lang kayo yung mga tumulong sa akin. May 1 million ng pesos sa hindi dollars. Diba, 100 million kami. Sige. Ay, hindi. Ano ko na lang. Share ko sa inyo, tag $1 million kayo. Wow. Sabay, huwag niyo akong kakalimutan kasi ako kakalimutan ko na kayo. Hindi, bibili ako ng isang pasakan. Sa gitna ng pasakan, tatayo ako ng coffee shop and restaurant. alam mo ba kung gaano kalaki yung $100 million? I know. Magkano? Sa peso na lang. Nasa, I don't know, 56 No. trillion? 5 billion. Billion? Billion lang? Hindi trillion? 5 billion pesos. Makita ang pa ako. Ulitin mo.
abot yan. Ha? Sige kuya, may tanong lang ako Ah, Kunyari, nagkaroon ka ng $100 million. Anong gagawin mo sa pera mo? bakit? Ikaw, anong gagawin mo? Well, ako, kapag nagkaroon ako ng, yun na nga, sabihin na nating $100 million, so halos mga nasa 5 or 6 billion yan. Sa mga ganun walang pera, hindi ko alam kung anong gagawin ko dun. Pero pinakaunang papasok sa isip ko bilang bata na galing sa, sakto lang talaga. May isipin mo kaagad, paano kayo ubusin yun, ano? Yun agad doon ang papasok sa isip ko. Hindi ko alam bakit. Which is, mali yun, syempre. Pero, kung tatanungin mo ako talaga, mahilig ako mag-daydream. Dinidaydream ko yun, araw-araw halos. Magkakamilyon ako. Paano pa nagkamilyon ako? Paano pang ito? Paano ganyan? Anong gagawin ko? Pero hindi ko pa rin alam. Siguro may mga ilan ako mga pangarap na gusto kong mabili. Gusto kong mapuntahan. Gusto kong gawin. Pero masyado siyang mababaw kapag nagkaroon ka na ng pera. Kasi na-realize ko iba-iba yung tao kapag tinanong ko ng ganun. Siyempre, pinaka-average na sagot doon. I-invest nila, papalaguin, siyempre para di maubos. Siyempre, malit na pera lang yan sa kanila, sabi nila. Kasi madali lang maubos ang pera. May iba naman, magsisettle na sa ganun. Kasi sabi nila, kahit ganun kalaking pera, kahit di ka na magtrabaho nun eh. Totoo naman, kita ko rin. Gusto ko rin naman yan. Gusto kong bumili ng katamaran boat na sobrang laking yate na sailboat na yon. Tapos maglalayag ako ng Pilipinas, ikutin ko lahat yan. Sarap nun. Tapos bibili nga ng pick up na pangmalakasan, convert mo as a van camper, as van life ka. So sabi na yun lang gagawin mo. Kain, gising, drive. Wow. Ano yung mga pangarap kapag nagkaroon ako ng pera na ganun kalaki? Kasi ano na rin namang gagawin mo, dahil magtatrabaho ka pa ba kung may ganun ka pang pera? Pera na yung para sa'yo. Pero yun, para sa akin mabago pa yun eh. Di ko alam ano ba talaga yung purpose ng pera. Well, yung sa part ko naman, parang selfish siya pakinggan. Well, siguro kasi kailangan ko lang naman matuto pa. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa pera. Kailan na ako nagkaroon ng pera na sariling sikap. Kaya kailangan pa ng experience. Hindi naman lahat kailangan pag nagkaroon ka ng pera. Magaling ka na mag-handle, diba? Siyempre matututo ka, malulugi ka, ganito, ganyan. Kaya kapag may tao talaga na nagkaroon ng ganong kalaking pera, malaki talaga yung chance na maubos yun sa wala. Pero yeah, pwede ka naman mag-settle sa ganyan para pagising mo kinabukasan, hindi mo naisipin kung papasok ka ba o hindi. Well, tamad lang taga ako gumising na maaga. Sarap mag-daydream. Try nyo rin. Nakaka-boost ng moral. Moral ba? Wala, nakakiliti lang ng utak. Sarap lang mag-imagine ganun. What if bukas pagkagising mo, meron ka ng $100 million or 5.8 or something billion pesos. Swabe nun. Yun lang. Bye! Sige. Ano yan? Sige ma, may tanong lang ako. Kapag nagkaroon ka ng 50 million, sabi natin bukas, anong gagawin mo? Ako? Siguro, alam mo naman ako, pag nagkakapera, agad-agad naiisip ko ang family. Wow. Sige, gusto mo. Magpili lang ako magtrabaho para magnegosyo na lang. Siyempre, ganun. Magnegosyo lang. Yan lang ma. Grabe naman, ba't yun lang? Yun lang yung tanong ko. Dapat mahaba yung sagot mo sana. Dapat mahabang sagot. Anong mga gandang sagot? Sagot ka. Kunyari, nagkaroon ka ng 50 million bukas. Anong nga gagawin mo? Magkaroon ako bukas ng 50 million, kahit nga 10,000 lang eh. Diba, mga ganon. Kung i-bless ka ni Lord na magkaroon ka ng ganon kalaki, siguro maraming magagawa sa ganong halaga. Maliban sa magnegosyo ka o
Oo. Kanya-kanya ko kayo, pagkakaroon ko na kayo ng kanya-kanya yung bahay, kanya-kanya yung negosyo. Siyempre, makakapag-graduate na ako kay Biboy, kay GR, na hindi na ako magtatrabaho dito sa magpakatulong. Ah. O, di ba? Ay, ang saya ng buhay kung ganun, di ba? Kadali ang buhay. Yes. How many years na nagtatrabaho para lang makataguyod sa inyong magkakapatid. O, di ba? Tapos bigla-bigla magkakaroon ka ng ganung halaga. Marami. Sa pag ako nagka-blessing ng ganun, pati mga kaibigan, maliban sa pamilya, Oh. siyempre, share ang din. Yes. Share is... syempre, Share your ganun. blessing. Share lang. Okay. Okay. Yan lang.